Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko muna ang aking mga pamangkin na nagtatrabaho sa Australia, si Jay and Esther Taligan, at saka ang kanilang anak, aking apo si AJ. Plus yung kaibigan nila na car mechanic na taga-subaybay ko rin. Salamat sa inyong panonood. Sana makuha ko ang iyong pangalan, itong kaibigan na car mechanic, para ma-shout out kita sa sunod. Okay, bigyan natin ng reaction itong post ng Philippine Star tungkol sa flood control projects nito na parang kini-question na naman nila ang panahon ni PRRD, Tatay Digong natin, ng mga flood control. Sisi na naman, attack dog na naman, si Auntie Claire. President Marcos is ready to consider sensible suggestions from the Dutertes to address flooding in the country. But the past administration must explain its over 13,000 flood control projects, Malacanang said yesterday. So, ganyan talaga sila eh. Lahat ng posibleng pagkakataon na mabiraan ng Duterte, bira talaga. Yan na yung pagiging attack dog. 13,000. Ito, sinagot ni Sas Rogando Sasot. Sinagot kagad. Sas Rogando Sasot, 10 minutes. Yusek Claire, Duterte na naman sa flood? Ha 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 ha. Bex, sa 6 years na binabarurot si Digong, hindi naging issue ang baha sa mga kakampings. Issue nila natitigi na mga adiktos, binidiktos. Kasi, kung issue yung flooding, ginawa na yung issue noon ng mga anti-Duterte, kasi pagkain niya nga ng lechon sa birthday niyang ginawang issue, yun pa kaya? I-recall nyo, panahon ni Tatay Digong, ang mga kakamping, grabing batikos. Karamihang batikos sa kanya, yung war on drugs. Then, yun na nga, maalala ko, yung kumain sila ng lechon, binatikos din. Alam nyo, kaming mga taga Mindanao, pobre man ang karamihan, kung pobre, kasi nga, sub-Saharan level daw, sabi ni Richard Hidarian. Pobre man, kailang normal yung kakain ng lechon. Kung may birthday, normal yan. Hindi na kailangan mahirap ka o mayaman. Basta may mag-birthday. Kaya malala ko, nung na-assign ako sa Philippine Military Academy, that was 2006. Dala namin yung aming pamangkin na parang adopted na namin. Pinaaral namin sa Baguio. And then, may isang PME graduate, kapitan, in-invite kami dahil birthday niya. So, nagpunta rin kami. Ayun na, kainan na. So, pag kumakain kami, yung aming pamangkin, sabi niya, Daddy, Mami, di ba birthday ito? Sabi niya, oo. Bakit? Anong klaseng birthday? Wala namang lechon. Ano pa yan? Mga 5 or 6 years old pa. Kinder ba lang siya? No? Inaiko namin ang kanya. Ayaw, nakakahiya. Kailan narinig nila? Bakit birthday? Wala mang lechon. Kasi nasanay ang mga taga Mindanao. Basta birthday, may lechon. Kahit ang pinaka-liblib na lugar sa mga bundok. Talagang maganda ng baboy yan, maglilitson. Ayan, issue yun. And then, ano pang mga issue? Karamihang issue sa mga Duterte noon, binibirada ng mga kakamping, is war on drugs. Then of course, nung Marawi Seeds, ayun, human rights violation, nung, yung pandemic, ayan, corruption, formerly, yan, binabanatan. Never
Never na nakarinig ako ng batikos ng mga kakampings kay Pangulong Duterte tungkol sa flood control. Bakit? Kung magbaha man nun, hindi ganito kalala. Ibang level ito ngayon. Itong nangyayari. Pinagmayabang eh. Oh, last year, natapos na natin 5,500 flood control at marami pang ginagawa. Palakpak naman sila. Then, napak check. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Grabing baha sa Quezon City. Hanggang may nakita nga akong video, lumalangoy na yung tao. Manila, kaya ang mga tao ngayon, galit na, inis na sa flood control. Ngayon, i-explain ng mga Duterte, ito, palagi ko na lang na-example ito, yung subscriber ko na nagtatrabaho sa Israel but taga Mountain Province. Kasagsagan ng bagyo sa Bicol last year. Padala siya sa akin ng picture. Sabi niya, Kabsat, yan ang bayan namin sa Mountain Province. Kita ko, ang laki ng ilog. Baha. Wala, sabi ko, delikado ang bayan ninyo. Sabi niya, hindi. Ligtas kami. Kasi, yung flood control na dike, ginawa panahon ni Tatay Digong, maayos ang pagkagawa. Takot yung kontraktor na gumawa ng kalukuhan dahil isusumbong namin siya through sa 8888. Kaya magpasalamat ako dahil sa mga flood control projects ni Tatay Digong na maayos, kaya ligtas na ligtas ang aming bayan sa Mountain Province, sa Romaragasang baha. Ang laki yung ilog. Ganon ang style ng Duterte administration. Oh. Sa amin naman, yung farm ko sa Bukidnon, wala namang ilog na maganda. Kaya lang yung kalsada. Lubak-lubak ang kalsada noon. Ay pinagawa ng Duterte administration. Nung nagawa na, nabigla ko dahil tapos na eh. Bigla may nakita akong portion na binabakbak. Sinisira ulit. Sabi ko, bakit? Yun pala, hindi pumasa sa quality control. May mga portion sa kalsada papunta sa aming farm, giniba kagad. Kagagawa pa lang, bagsak sa quality control. Yung contractor, hindi babayaran ni Tatay Digong pag bagsak sa quality control. So, giniba yung mga substandard, ginawa ulit, nung nakapasa, sa kabinayaran. Ganon ang style ng Digong, Tatay Digong natin. Kaya, itong style ngayon, wala. Kaya, palpak. Puros guni-guni. Puros ano to? Kaya ayun, napahiya. Pinagmayabang sa SONA, ngayon, wala na. Galit na daw siya ngayon. Kaya lang, after 3 years, saka lang siya magalit. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So, maing buntag na ako karon diri sa among kapihan kay mag-video mi sa among kapi. Sa pag-abono nga ikaduha na nga pag-abono. So, gitabangan mi ni Kuya sa pag-abono. Kay pag human og abono karon mag-spray dayon mi. So, among gibutangan og complete og urea. So, makita nato ang kapi nga nindot kay mga kapi diri. Nindot kay turok. So, mo ni ang among kapihan nga 500 ka punuan og nananom mi ani aron mao as mi sa kalisod. Aron na mi makapasuporta sa among anak. Salamat kay sa Ginoo og sa nagatanaw sa video sa labi na sa nag-sponsor. So, 26 mi ka pamilya kami ang nananom sa kapi. So, nagkapat og 12,105 nga seedling. So, makita gid nato ang among area diri. Nanindot kay ang kapi ha. Hindi kayong tuturok sa duha na kabulan nga kape. Sumuni ang kiloagon sa 500 nga among natamnan. So naman og abono, so mag spray na pod.
So mo na ni among kapihan nga humana og abono og humana pod og spray. So mo na siya ang nagduha na ka bulan. So nindot